kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:03. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, September 1. Walang pasok. Walang pasok. Ang all levels, Metro Manila at mga karatig lalawigan, wala rin pasok ang gobyerno. Naku po. Dahil daw po sa mga pagulan. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Mahigit 4 na milyong SSS pensioners, aba, meron daw mararamdaman. May mararamdamang pagtaas sa pensyon ngayong Setyembre. Pagtatalaga kay Secretary Vince Dizon sa DPWH, umani ng suporta. Investigasyon ng Kamara sa maanumalyang flood control projects aarangkada na. Halos piso kada litrong taas presyo sa produktong petrolyo, pasado na bukas. Mga lansangan sa Quezon City, nagmistulang ilog sa naranasang phenomenal rainfall. Ulang bumuhos sa loob ng 1 oras, katumbas ng 5 araw ayon sa Pag-asa. Ito po ay nung Sabado. At bubong ng stage na ginastusan ng 93 million pesos sa Albay. Aba? Bumagsak. Sus. 6 na estudyante sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. bago lang ang detalye ng mga balita, alamin natin sa Pag-asa kung bakit walang pasok ngayon. At ano ba itong mga naranasan nating malalakas na pagulan kaninang madaling araw? Ayan. Nagising ako kumbatsero kasarapan ng tulog. Nagising ako sa lakas ng buhos ng ulan. Ako na may habang lumalakas ang buhos ng ulan, lalong lumalalim ang tulog. Lalong nahihimbing. Si Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa nasa linya natin. Dr. John, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning din po at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Meron nga po nakataas ngayon na 6 a.m. na thunderstorm advisory dito sa National Capital Region. Kaya kung mapapansin natin ay nakakaranas tayo ng mga pag-ulan. Samantala ay wala naman po tayong bagyo pero may minomonitor tayo na low pressure area. Ito po ay namataan sa 570 kilometers east-northeast ng Virac, Catanduanes. At hindi po ito direkta nakaka-apekto. Ibig sabihin, yung kaulapan na associated dito ay hindi direktang umaabot. Pero naaapektuhan pa rin yung Bicol Region, Aurora, Bulacan, Quezon at Rizal. Samantala, dahil naman sa hanging habagat, ay magiging maulap pa rin at mataas yung tsansa ng mga pagulan dito sa Metro Manila, Visayas, Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon at natitirang bahagi ng Calabarzon. At magiging maaliwalas na kalangitan naman yung inaasahan natin sa natitirang bahagi ng ating bansa. Partikular na Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, at yung natitirang bahagi na hindi natin binanggit doon sa Luzon, yung Northern Luzon lalo na ay magiging maaliwalas ang ating kalangitan at mababa yung tsansa ng mga pagulan. Yung ating low pressure na binabantayan ay nananatiling nasa medium category. Ibig sabihin nito ay hindi natin inaasahan na magde-develop ito sa isang bagyo. Pwedeng maging 24 oras. Pwedeng maging bagyo. Opo, pero may mga senaryo tayo na nakikita na may posibleng mag-develop na isa pa
na May isa pa. ating na posibleng maging low pressure area pa na posible na pero itong low pressure area na binabantayan natin ngayon ay napapalakas niya o nagkakaroon ito ng interaction sa southwest monsoon. Kaya kung mapapansin natin ay may mga nararanasan pa rin tayo ng mga pag-ulan. Pero mababawasan na rin po yan bukas hanggang sa mga susunod na araw. So, ang pag-ulan po, Dr. Jan, yung malalakas na pag-ulan, buong maghapon to dun sa mga binanggit yung lugar? Yes po, no? Pero may chances naman na sikat yung araw, pero mas mataas pa din yung chance talaga na mananatili yung kaulapan at mataas na chance ng pag-ulan. Okay, pwede. So itong thunderstorm advisory na inilabas nyo ngayon, 6 hanggang alas 6 hanggang anong oras ito, For the next Dr. John? 2 to 3 hours po ito. 2 to 3 hours. Gaano kalakas na ulan ang expected natin? Posible pong umabot ng red, no? Yung red po natin na category No, kaya ay pala. yung heavy, 22 to 45 millimeters sa susunod na 3 hours. Buong Metro Manila yan. Opo, At pero marami pa hindi naman po ibig sabihin nito na buong Metro Manila na yung magkakaroon ng mga pag-ulan. Katulad po nung nangyari nung Sabado, ay focus lang dito sa may Quezon City. Pero yung sa mga karating niya na mga lugar ay hindi naman ganun kalakas yung mga pag-ulan. Halimbawa sa Pasay o kaya naman sa Bulacan. So nag-focus lang talaga yung mga kaulapan dito sa Quezon City. Nung Kaya, Sabado, grabe yung ulan na yun. Nabanggit niya yan. Bakit po ba tinawag na phenomenal? Phenomenal. Ito pong pag-ulan na naranasan noong pong Sabado, Dr. John? Opo, ito kasing amount ng pag-ulan na ito ay hindi usual. So within may isang oras na within 1 hour lang pero umabot ng almost 100 millimeters yung pag-ulan natin. And kung ito-total natin yung 3 hours accumulated or yung total ay nasa 116 at malaking value na po yan, about 15 to 20% na yan ng climatological value or yung buong buwan natin na ina-expect for month of August. Ganon, ha? Ganon Mas malakas katindi. yan doon sa Sa Ondoy? Ondoy? Pero hindi po natin pwedeng directly i-compare siya sa Ondoy kasi yung time din po nung amount na yun. At magkaiba rin sila ng buwan. Siguro pwede nating Yun lang amount ng ulan, yung lakas ng buhos ng ulan. Doon lang natin ikukumpara alin ang mas malakas. Opo, lamang pa rin po yung Ondoy. Kasi Ondoy ito po pa ay rin. driven lang nung tinatawag natin na thunderstorm pero may iba pang factor yung Ondoy eh. So meron ding enhancement yun ng southwest monsoon and habagat din. Ito naman ay thunderstorm. So ibig sabihin, talagang solid na kaulapan yung nagpaulan dito pero yung pala paligid niya hindi naman ganun kalakas. Sa bagay, ito pala yung sinasabi ni Ma'am Ana Solis, ang hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Yun daw pong naranasang 1 oras na pag-ulan sa Quezon City nitong Sabado Tama, 1 oras. ay katumbas ng 5 araw na pag-ulan. Kaya hindi kinaya ng drainage system ng lungsod. Kaya ang daming binaha. akalain mo yung Concombachero, yung Katipunan, nagmukhang water world, yung Talaga. harap. Oo. Kaya So ganun pala yun. Yung pala yung mas maiintindihan ng ating mga kababayan. Yung 1 hour rainfall ay katumbas ng 5 days na pag-ulan na Sir Dr. John. Opo, no? Pwede rin po natin na gamitin yun na analogy, pero yun, mahalaga din po na malaman natin na mayroong mga study din na nag-exist na yung mga malalakas talaga na mga pag-ulan at yung dalas nito at yung lakas nito ay mas dadalas pa at ito'y mas lalakas pa base dun sa study na ating ginawa. So, extreme weather events po ba't yung... naman QC lang? Anong QC, paliwanag doon? QC Marikina. Opo, bali, meron po tayo, yung mga thunderstorms po kasi ay dahil nasa maritime continent tayo, ay during daytime, imagine natin na naiinitan yung lupa. So magkakaroon tayo ng evaporation. Ngayon, yung evaporation na yun nagaling din sa tubig, mataas yung moisture content natin tulad nung binanggit natin na napapaligiran tayo ng tubig. Yung evaporation, mabilis mangyari sa atin. Unlike dun sa mga countries na solid, puro kalupaan sila. Dito sa atin ay may unique feature. Ngayon, yung evaporation na yun, iba-iba po yung intensity o dami ng pag-angat ng water vapor na yun. Ngayon, dahil sa pangyayari na yun, ay nagkakaroon tayo ng kaulapan. At yung mga kaulapan na yun, yun yung tinatawag natin din na
pwedeng mag-bear o magdala ng mga thunderstorms. Ng maraming, Ngayon, naka-depende po natapat dun sa QC. thunderstorm na yun. Yung mga ulan na yun. Kung gaano magiging kalakas Oo. yung mga pag-ulan. Ngayon, hindi rin po natin basta masasabi kasi may Doppler radars tayo, pero yung movement ng hangin, iba-iba rin po yung nagiging daan o pinupuntahan niya. Kung saan po matatapat yung well-organized na clouds na yun, doon po magkakaroon ng ulan. Pwede ba nating maranasan ulit yung naranasan na yan noong Sabado sa QC? Ngayong araw na ito, ngayong meron kayong inilabas na mga thunderstorm advisory? Opo, hindi natin inaalis yung posibilidad na makaranas pa rin tayo ng ganun. Pero mas maliit yung chance sa kasalukuyan base dun sa ating tinitignan na mga weather models and then dito rin sa ating analysis. So ngayon ay idineklara ng walang pasok all levels Metro Manila and nearby provinces, pati ang pasok sa gobyerno, Dr. John. So sa tingin niyo tama 'yon, yung naging decision na 'yan? Yes po, as compared nung nakaraan po, no? Nung nakaraan kasi nakaraan, wala nga sa listahan yung Metro Manila. Opo, actually, tinanong din po natin yan, nakipag-coordinate din po tayo. Ang naging dahilan naman po niya na hindi lang talaga yung mga pag-ulan. So may mga kinonsider din po. Halimbawa, yung surge ng tao, na nag-long weekend and then sabay-sabay uuwi. Plus, yung susceptibility maps o yung hazard maps na nilalabas din ng MGB. Yun, yung pa pala. Saka hindi, nung araw na yun, yung announcement ng pagtanggal kay General Torre. Para pasok. Dr. Jan, pero kahit walang pasok sa Quezon City, sa Metro Manila, may pasok tayo. Ang Pag-asa, ha? At tayo sa radyo. Sa media, ha? Opo, meron po. May pasok, opo. Dr. Jan, maraming salamat. Thank you. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Si Dr. John Manalo. First time natin yung nakasama ngayon dito sa 2x2. Sa susunod, may makakalaban na kapihan ni Senator Manny Villar. Ito, Dear John. Dear John. Dear John ng Pag-asa. ACS Balita. Alas 6:15 ang ating oras. Gano'ng katagal nag-subside kung Bachero? Yung baha nun, nung Sabado? Nung Sabado. Kasi nung nagkataon naman, ako'y nasa Makati noon, walang ulan. Walang ulan. Dito rin sa Manila, Pasay, wala rin. Walang ulan. So, anong nangyari, nung mga bandang alas 4 ng hapon, pabalik na ako. Nag-skyway ako. Nag-skyway ka? Nung skyway, hahabol sana ako ng alas 6 sabi sa akin ni Rosel, hindi ka na makakaabot. At dahil sa walang galawan sa circle, nasa circle naman daw sila noon. Sunod-sunod na ang upload ng mga kababayan natin ng picture, mga alas 3, mga alas 4 nga ng hapon na yan. Pero pagdating ko ng mga alas 6, wala naman ang baha. Wala na. Sabi ko, asa ba yung baha na sinasabi? So mabilis ding nawala. Nung mga alas... yung habang bumubuhos lang talaga, hindi kakayanin. Kahit siguro Boston o kaya yung Chicago. Talagang babahain Kaya kapag ganun karaming tubig, basta't maayos lang ang drainage system natin. Walang nakabarang mga basura at walang mga nakakubabaw na mga structures. Hindi ba? Talagang bumabaha po. Kahit saan po, wag nyo nang isipin na hindi na. Dati hindi na bumabaha dito. Wala na. Kalimutan nyo na yun. Kalimutan nyo iba na talaga ang panahon ngayon. Yun. Alas 6:16 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Samantala, Flash Report. matindi ito. May flash report po tayo, mga kaibigan. Si RH52 Ediel Parosa ay may flash report. Kami ninyo. Jerry at Anthony, sinuspindi na rin ng MMDA ang pagpapatupad ng number coding scheme ngayong unang araw ng Setyembre. Ito'y kasunod na ng anunsyo ng kanselasyon ng pasok sa eskwela maging sa trabaho dulot ng nararanasang sama ng panahon ngayong umaga. Ibig sabihin, hindi pagbabawalan sa mga pangunahing lagangan ng mga numero ng plakang nagtatapos sa 1 at 2 o 1 or 2 sa araw ngayong Lunes. Inasayo ng MMDA ang mga motoristang kumantabay sa mga weather announcement. Wala pa namang flooded areas sa monitoring ngayon ng MMDA Metro Bay. Sabang dito, sa ating area sa Cap Grande, boundary ng Quezon City at San Juan,
Tuloy-tuloy ang ulan, madilim ang langit pero hindi pa naman grabe ang buhos kumpara sa nararanasan natin ito afternoon hours na nagdaan 2 araw. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Kaya doon po sa mga sasakyan na mga may-ari ng sasakyan na nagtatapos ang plaka sa 1 and 2 1 and 2. ay pwede na ho kayong magbiyahe. Babiyahe. Yung 2 and 3 and 4. Pwede na rin po kayong Yung 5 and 6. pwede na rin po kayong magbiyahe. Yung 7 and 8. Pwede rin. Inisa-isa pa. Samantala, mararamdaman na ng halos 4 na milyong pensioners ng SSS. Diba? Ikawat ang SSS, Kabalikat ng bayan. Ang multi-year adjustment sa kanilang mga pensyon simula ngayong September alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng Pension Reform Program, 10% kada taon na itataas ng pensyon ng mga retirado at disability pensioners na ipatutupad ng SSS hanggang 2027 habang 5% increase ang matatanggap ng death or survivor pensioners. Ito ang kauna-unahang structured pension increase sa 68 taong kasaysayan ng SSS nang hindi magtaas ng kontribusyon. Aarangkada na bukas, September 2, ang investigasyon ng Kamara sa anomalya sa flood control project sa bansa. Paunahan ng House Infra Committee ang Teka muna, ba't bukas yung ngayon ba wala? Yung ngayon. Yung ngayon ba wala? Alam ko sa Senate eh. Yung ngayon yung bukas pa to eh. bukas pa yan. Bukas na yan. Bukas na to. Bukas na natin basahin yan. Yung ngayon. Yung ngayon, ano mangyayari sa yung sa Senate? Kasi may parang gitan yung mga senador eh. Kaya nga, matutuloy pa kaya yan, lalo pat walang pasok. Yun pala, yun ang pinakamagandang dahilan. Walang Sige, pasok. Yuel, i-check natin ha. Yun muna, kasi bukas pa naman to eh. Oo. Ay, actually, Lalo tingin pa. ko kaya naman importante kay Senator Dante Marcoleta na matuloy ngayon. Kasi nga bukas, kumbidado rin sa House yung mga bisita nila. Kaya nga mas mainam ngayon na. Ngayon na. Ano sa tingin mo? Ngayon na. Ngayon na. Tara. Tara. Hindi naman tayo kasali doon. Parang kasali tayo. Abangan nyo ang development, ang mga follow-up dyan para naman may pagkaabalahan yung mga hindi papasok ngayon. Yung mga walang pasok ngayon. Naka-schedule. Naka-schedule. Tuloy yan. Tuloy ngayon yan. Naka-schedule, Yuel, pero wala pang pasabi kung itutuloy o kanselado. Wala pa. Okay. Tawagin mo si Kadante Marcoleta. Kadante. Lalo pat ano diyan may mga umiinit po ang tensyon sa Senado. Kaugnay na investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Ito ay dahil sa inaasahang banggaan ni na Blue Ribbon Committee Chairman Dante Marcoleta, Minority Leader Tito Soto, Senator Ping Lacson at Senator Kiko Pangilinan. Nabatid na nagpahayag na pagkainis si Marcoleta sa di umano'y pakikialam ng kanyang mga kasamaang senador sa investigasyon. Ito yung makaraang imungkahi ni Soto at Pangilinan ang Independent People's Commission na dapat anilang mag-imbestiga sa flood control corruption. Ayon kay Marcoleta, malinaw anya na ang ginagawa ni Soto at Pangilinan ay indikasyon na hindi ito nagtitiwala sa kanyang panel na pinamumunuan. Pinatikos din ito ni Lacson matapos na hilingin ito si Lacson matapos na hilingin ito na ipagpaliban ang pagdinig ng Senado sa kaso. Pero nilinaw ni Lacson na hindi ito pangimasok sa trabaho ni Marcoleta. At sa halip ay nais lang niyang ayusin ang schedule dahil makakasabay ng hearing ng Blue Ribbon Committee ang hearing ng Finance Committee hinggil sa 2026 budget. Yun naman pala. Alas 6:22 ang ating oras. Maya papakikongan na mga kabalin. Gising na ba kayo? Nakakasikip ng dibdib at napakasakit tanggapin. Ito ang mga katagang binitawan ni DPWH Secretary Manny Bunoan sa isang video message na uploaded sa Facebook ng ahensya isang araw matapos ang pagbibitiw nito sa pwesto. Ayon kay Bunoan, masakit tanggapin na nangyayari ang mga ganitong uri ng katiwalian sa ilalim ng kanyang panunungkulan sa kabila ng maihigpit na mga polisiya.
Git ng kalihim, tatanggapin niya ang accountability, ngunit hindi niya kukonsintihin ang anumang katiwalian sa ahensya. Hindi na po katanggap-tanggap ang substandard na paggawa, dinagdagan po ng mga nababalitaang guni-guni o ghost projects. Ang ating presidente, Ferdinand R. Marcos Jr., ang nakakita sa mga ganitong ghost projects sa kanyang personal na pagbisita sa mga kinalalagyan ng mga proyektong ito. Nakakasikip po ito ng dibdib at napakasakit pong tanggapin ang mga nangyayaring ito sa ilalim ng aking panunungkulan kahit ano po ang higpit at istrikto ng ating mga pulisya laban sa katiwalian. Ang nagbitiw na kalihim ng DPWH, Manny Bonoan. Matapos nga magbitiw ay tinanggap na ng Pangulong Bongbong Marcos ang pag-alis ni Secretary Manny Bonoan at itinalaga si DOTR Secretary Vince Dizon bilang kanyang kapalit. Kumpiyansa naman si Senate President Chis Escudero sa kakayanan ni Dizon na pamunuan ang DPWH habang umaasa si ML Party List Representative Laila De Lima na masusundan ang pagbitiw din ng iba pang mga opisyal na sangkot sa anomalya sa flood control projects ang pagre-resign ni Bonoan. Dalangin naman ni Senator J.B. Ejercito na makayanan ni Dizon ang mga problemang kanyang kakaharapin sa pagsugpo ng katiwalaan sa ehensya. Buo naman ang tiwala ni Senator Ping Lacson kay Dizon at tinawag itong good choice para sa pagiging DPWH Secretary. Sa kabilang banda, umaasa naman si Akbayan Representative Percy Sindanya na hindi lamang isang knee-jerk reaksyon ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatalaga kay Dizon dahil hindi anya sapat ang pagkapalit ng pinuno sa isang ahensya para masugpo ang korupsyon sa loob. Ano ba yung knee-jerk reaction nung pang nakaraan nga natin? Ano ba ibig sabihin ng knee-jerk reaction, kumpatsero? Yung pabigla-bigla. Biglang action lang. Biglang action. Hindi. Kailan pa ba natin sinisigaw na na palitan si ganito, palitan si ganon. Managpas ng ulo ang Pangulo. Ng ulo. Pero kumpatsero, sabi nga ni Secretary Vince Dizon ikamamatay ko yata ito. Oo, yung yung pagkakatalaga sa kanya sa DPWH. Kasi siyempre, hindi naman niya matanggihan yan Oo. ang Pangulo ang nag-utos sa kanya yan mabigat yung trabaho. Mabigat talaga. Mabigat yung trabaho kasi ang DPWH ngayon, alam po ba niyo ang inaabot, ito kawawa naman yung ibang mga ordinaryong empleyado ng DPWH, kumpatsero, na nakasuot ng uniforme. Sasakay lang sa jeep. Ayun, talaga. Matinding... ba't pati naman yung sumasakay nga sa jeep yun Katunayang hindi kasama yun Nagje-jeep nga ano daw kung binubulyawan. Tapos kung ano-ano sinasabi. Yung isa bumibili daw sa fast food. Fast food chain, nakapila sa, sabihin ko na kumpatsero, nakapila sa Jollibee. Binubo. Nakapila yung isang babaeng empleyada ng wag ho ganon. Na naka-uniforme ng DPWH. Wag sana ganon. Kaya nga nakapila sa Jollibee yun Kung yan mayaman na hindi na magja-Jollibee yan. Hindi na yun ang kakainin. Bumabayad na yan ng 750,000 pesos na pagkain sa isang meal lang. Sino ba yun? Sino ba yung kumain daw ng ganun? Hindi, kumpatsero, mukhang mali na intindi yung mga netizens doon. POV yun. Ibig sabihin, nang aalas ka yun sa mga anak ng mga ganito. Ng mga super yaman. Hindi sila yun. Hindi siya mismo. Oo, kaya nga nagkamali ng yung dalawang babae na yun, nang aalas sila ng mga nepo babies kung tawagin. Kaya yung sinabi nilang 700,000 ulan, kung yun, role-playing nila yun, kumpatsero. Kaya role-playing lang pala yun. Kasi saka naman nakakita ng restaurant kahit nga ba Grand Hyatt pa yan na dinner. Tapos sila lang na... silang dalawa lang kumain, 700,000. Kaya nga. Kaya ako yun, kalokohan yun nila na content. Tapos sila ngayon ang nabas. Ilan ba yun? Ilan yun? Yung nasa video na yun? Na babae. Dalawang babae. Tapos yung nag-take out pa ngayon nag-take out pa. Kaya pala nagmahal. Saka yung tinake out nila yung
natira nila. Yun natin. Saka yung isa doon, kumbachero, kinukwento sa akin ni John, bossing, sabi niya, yung isa dyan, yung na magandang babae, nagtatalyer yan. Kumbaga talagang saka ordinaryong tao. So hindi sila anak ng hindi anak ng kontraktor. Hindi. Baka naman may ginayang nag-post ng ganun. May ginayang so hindi sila mismo. Hindi sila. Kumbaga inaalaskan nila yung mga kaya nga yung mga nagpo-post kaya dapat mag-ingat din tayo. Baka katulad nun, kumbachero, sila nagko-content lang. Kaya nga POV daw ang tawag, POV. Ano ba yung point of view ba yun? Parang point of view. Pagka ganun. Anyway, basta tayo lang, mag-ingat-ingat lang tayo. Baka naman sa kagustuhan nating makakantsaw sa kapwa. Tulad nun, yung mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong empleyado ng DPWH. May bili kapila hindi sa Jollibee. Lahat, hindi porket na taga DPWH, gano'n na. Hindi ba? Medyo din naman tayo. Maghinay-hinay din. Galit tayo pare-pareho, di ba? Pero hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. Pero ang dami rin naman kasing nag-post yung mga anak-anak, yung mga sino-sino. mga anak-anak. Pinoflaunt. Pinagyayabang yung kayamanan. Ako, naka-business class ako. Naka-business class ako. Painom-inom ako ng wine. May napanood pa akong isa, parang yung daddy daw niya, yung kanyang Forever ATM. Forever ATM. May napanood akong gano'n. Hindi ko malaman kung sinong taga DPWH ba ang tatay nun? Hindi taga DPWH ang tatay nun. Kaya nga eh. Taga Bureau of Customs, kumbachero. Ganun ba? Dumadaan lang sa ano ko eh. Ano tawag doon? Sa news fed. Sa ganun. Susunod! Dito po! Tataas nga ba ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas? Ano ang dapat natin gawin kung tataas bukas? Aba, ibig sabihin nun, hintayin nyo na. May gasolinahan yan. At umustahin natin ang mga pangyayari sa Senado. Ayan, Ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman ay makakasama natin. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:30. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? It's Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple strain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ayun, totoo nga, kumbachero, tama ka. Talaga namang antitindi ng mga netizens. Kung magpo-post ngayon, lalo na doon sa mga nagpo-flaunt ng kanilang kayamanan. Ito, kumakalat din ngayon, isa pa. Mga nagbuwis ng buhay. Nakapicture yung mga larawan ng mga bayani natin. Mga nabuhay sa buwis. Ayan. Ayan na. Ito naman, nakalagay naman itong mga larawan naman ng mga kababaihan. Kababaihan madalas gumagawa nito. Kasi lalo yung mga lifestyle vloggers, kumbachero. Na naglabas ng kanilang mga kayamanan. Meron din naman kasing mga nagpo-post na malala na eh. Okay naman yung, di ba, meron talagang yung lifestyle vlogger cat. May ano tawag na OOTD. At yun ang ano mo, yun ang content mo. Yun talaga content mo eh, OOTD. Kaya lang, kapag ka ikaw ay, especially nga, kung ikaw ay anak ng politiko, anak ng kontraktor, anak ng ganito, taga-gobyerno. Pero meron akong kilala kong bachero, nasasangkot dito, na nakakaladkad ang pangalan dito. Hindi mo nga napaka low key. Napaka low key. Kung sino pa yung
yung talagang anak. Oo. Yung pa yung mga Yun na nga. may ingat Yung- na may ingat. Kung sino, hindi, yung Pero yung talagang mga mayaman. yung mga kamakaman. Tulad natin, kumbachero, mga anak mayaman. Anak mayaman, no? Nakita ba nila tayong nagyabang ng kayamanan? Hindi di ba? Hindi ko rin masabi. Nakita ba nila tayong nag-flaunt ng ano? Yan mga anak na mayaman, Mga yung anak- mga hindi, tunay, yung mga tulad ni Yuel, si Yuel. Si Yuel Reyes Zubel natin dito. Oo. Alam ba kung batsero Hindi naglalabas yan. yung kwan sa dami ng mga na-interview natin na mga yung talagang yumaman. Oo. Kung sino pa Yung yung mga talaga ini-interview yung mga mo, totoong mayayaman. Hindi ba na-interview natin si RSA, si Sid Consunhi, yung meron yung may-ari ng Philinvest kung batsero. Si Gutchanon. Gutchanon. Yap. Gutchanon Yap. Oo. Ay maniwala, matatawa ka dun sa kwento niya eh. Yung daw mga anak niya nagrereklamo sa kanya dahil tuwing bibiyahe sila, nakakuan sila. Naka-economy sila. Sabi niya, ang dami naman meron naman tayong kakayanan. Oo. Sabi daw ng nanay niya, magtrabaho muna kayo. Ayun, Magtrabaho muna kayo. Tapos may kuan siya na baka masanay kayo na ito yung normal. Ito yung normal. Yun ang training nila. Ang galing, matutuwa kasi yung mga totoong mayaman, yung totoong mayaman na yumaman dahil sa pagsisikhay ng mga magulang at sila din ay nagsikap, yung pa yung pinaka yung simpleng-simple lang kung style. Ang mahirap kasi yung nasanay ang anak sa kayamanan. Kapag naghirap yan. Ay kawawa. Yun mismo yan. yung sinabi ni Ma'am Josephine Gutchanon Yap. Di ba? Na Kapag naghirap yan, matindi. Kawawa Hindi kakayanin. Kawawa. Hindi tulad ng ikaw nasanay na mahirap at yumaman ka. Kahit maghirap ka, kaya mo pa rin yan. Kakayanin. Bagamat mahirap din yun. Kumbatsero, mahirap din para sa Correct. kahit na lalo na nga kung mahirap talagang maging mahirap. Talaga. Danas natin yan kumbatsero. Kaya nga gusto nating, di ba, ang lagi nating sinasabi, huwag sanang maranasan ng mga anak natin. Totoo yan. Yung dinanas natin. Kaya kung maaari, yung mas maayos na eskwelahan, mas maayos na buhay, Ayan. ang ibigay natin sa kanila. At kapag meron, mag-impok. Pinaka-importante yung pagsisinop, pagsisave. Para Pero may madudukot yung iba naman kasi kumbatsero, malala talaga. Kapag gumagastos ba ng ganyang kalalaking halaga, nagsisave ba yan? Napakahirap na. At kapag nasanay na ngang ganyan na nabubuhay sa karangyaan, napakahirap mag-adjust niyan kapag nawala ng pera. Samantala, kasado na ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo bukas. Batay po sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng maglaro sa 40 hanggang 60 sentimos kada litro ang taas sa gasolina, piso sa diesel at 50 hanggang 70 sentimos sa gas o kerosene. 6 na estudyante ang sugatan matapos na mabagsakan ng bubong ng stage sa Peñaranda Park, Legazpi City, Albay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel, Legazpi City OIC Chief, nangyari ang insidente pasado alas 5 ng hapon kahapon. Nung Sabado. Habang nag-ensayo ang nasa 40 estudyante ng Bicol College nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nang mapunong maipon ng tubig sa bubong na gawa lamang sa trapal, bumigay ang bakal na suporta nito at bumagsak. Nakalabas din ng ospital ang mga estudyante maliban sa isa na nakakonfine at patuloy na inoobserbahan ng kalagayan. Napag-alaman na ginubulan. Ito na, pansinin po ninyo. Ng magkano? 93 million pesos ang nasabing stage na gagamitin sana para sa Albay District Fiesta Parade sa darating na bukas, September 2. Ayan na. Mario Mainam na rin itong mga nangyayari na to. Hindi yung pagbagsak ibig sabihin yung pagiging mapanuri natin sa mga government projects. Halimbawa lang yung mga yung mga gym na yan. Makikita mo bawat barangay merong covered court. Ano ginagawa dyan? Ginagawa lang bilaran ng hindi naman talaga sa function niya. Tapos hindi lang yon, yung ang tataas ng presyo, kumbachero. Yun na nga. Yung mga Napakataas ng presyo. Talaga. Yan, kaya nga itong investigasyon nito, hindi lang dapat na sumentro sa flood control Matindi ang flood control, lalo na yung mga flood control projects na
pinondohan ng isang taon, pinondohan ulit ngayon, at ang pinakahuli ay pinondohan ng pangatlong beses, ginawa na. So nung una, pinondohan, hindi ginawa. Ghost. Pangalawa, pinondohan ulit, ghost ulit. Pangatlo, pinondohan ulit, ginawa naman. Pero substandard. Ito matindi. Talaga. Nung bumigay dahil bumaha, nasira, pinondohan na naman. At ay talagang Kaya tama si Senator Joel Villanueva Nakapagngangalit ito. Sino nagsabi? Si Senator Joel Villanueva, napanood ko yan, kumpatsero. Talaga naman, kaya hindi tayo dapat tumigil sa flood control lang. Marami pang ibang project na ganyan din. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Antabayanan po ninyo, Senator Rodante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Mga kasama natin sa 2x2. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by Himay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Isang araw matapos tanggihan ni Secretary Manny Bonoan ng mga panawagan na magbitiw siya bilang kalihim ng DPWH, inanunsyo po ng Malacanang na nag-resign na ito at ang resignation ay tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos epektibo simula sa araw na ito. Si DOTR Secretary Vince Dizon ang itinalaga ng Pangulong Marcos na kapalit ni Bonoan at nakatakda na itong manumpa sa kanyang bagong tungkulin mamayang alas 9 ng umaga. Inatasan ng Pangulo si Dizon na magsagawa ng paglilinis sa buong ahensya kasabay ang pagbuo ng isang independent commission na magsasagawa ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa kanyang resignation letter, nagpahayag ng suporta si Bonoan sa panawagan ng Pangulo para sa accountability, transparency at reforma sa loob ng DPWH. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos. May team ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2, 2x2. Hi. Magandang morning! Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Walang pasok. Wala hong pasok dahil sa mga pagulan. Deklarado po yan all levels, Metro Manila and nearby provinces at pati ang pasok sa gobyerno. Kaya ang tanong, tuloy ba ang hearing ng Senado ngayon? Alamin mismo natin mula sa Chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Rodante Marcoleta. Senator Marcoleta, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning sa inyong dalawang gwapo. Hey, thank you po. Thank you po.
Kumusta kayo, Senator? Hindi man lang tumanggi. Hindi na kami tatanggi. Hindi ako mga 30 minutes ago, kaya lang, nasuspindi lahat yata ang ating mga opisina, kasama na rin ang pampublikong mga opisina. Kaya baka hindi na matuloy yung ating hearing ngayong araw. Naku, di excited pa naman kami dun sa hearing. Paano po 'yun, Senator Dante? Hindi ba pwedeng total naman yung mga bisita nyo, magagara naman yung mga sasakyan niya, mga kontraktor, hindi naman nababaha? Malalaki. Baka hindi rin sila makalusot dahil siyempre baka ma-traffic din sila dahil nga pagkabaha, buhol-buhol na rin. Sabi siguro nung Tsaka yung mga staff sa bagay. dyan sa Senado. Yun ang importante. Oo nga, Staff ng Senado. So kailan na lang? Kailan ito i-reschedule, Senator? Within this week din siguro. Dahil sa ang aluang naman, total nakalabas na lahat ng mga pasabi, mga sapina. Tatawagan na lang siguro yung karamihan sa kanila para malaman nila kung anong araw. Nagkataon lang na nagkakasabay na sa mga briefing sa Sa budget. Oo. Tapos meron nga rin ng hearing ang House na ganyan din. Kaya sabi nga namin, baka yung mga resource person ninyo, yung mga pinapatawag ninyo, ganun ang gagawin. Tawid-tawiran lang from House to Senate, Senate to House. Actually, ganun nga ang nangyari. Pero nung magkausap kami ni Kong Sandro, nung may paliwanag ko na mabigat na i-adjust yung sa amin dahil nga sa mga sabina, pumayag naman siya, sige, kanya kami na ang mag-reset. Nagkasabay din yung briefing ng DPWH at nga itong ngayon, itong hearing namin. Ngayon, yung DBCC, ganun din. Pero ganun pa man, dahil sa talagang nakalabas na lahat ng mga notices, itutuloy sana namin ang di na lang pumayag yung ating panahon. Yung panahon nga. Ang problema pala nito, kung hindi matutuloy ngayon, may hearing na bukas ang Infracom, di ba? Ang House Infracom. Mukhang yung mga guests po ninyo o yung mga resource persons ninyo ay sila ding haharap doon sa House of Representatives. Wala bang magiging problema doon, Senator? Magkakaroon ng problema sa iba siguro mga resource persons. Pero sana yung karamihan, hindi naman sana magkaroon ng conflict. Yun na lang ang pag-asa natin. Sino po ba ang mga pinakaunan yung pinatawag? Yung must dapat umattend sa first hearing pa lang? Yung ating mga ahensya, nandyan pa rin ang DPWH, ang DBM, ang COA, pina-attend na rin namin, yung PICAB, pati yung Insurance Commission, at saka yung 15 nasasangkot na contractors. Talagang sabi namin kinakailangan dumalo kayo, sabi namin, sapagkat malaki ang may papaliwanag ninyo dito sa napakalaking kontrobersya na kinakaharap natin. Sabpina na ho yun, yung sa mga contractors dahil hindi nakaten nung nakaraan. Oo, nung nakaraan kasi halos 7 lang ang nakapagbigay ng sagot at mga representatives. Yung 8, maraming dahilan. Pangkaraniwan na yung kanilang pangkalusugan at yung iba naman ay nasa abroad daw. Ganyan. Nabanggit ho ninyo ang DPWH. Ngayon hong nag-resign na si Secretary Manny Bunoan, kailangan pa rin pa ho ba siyang paharapin? Yan nga yung binabalanse natin kasi kung nag-resign naman siya, baka naman lumabas na bubugbugin pa natin, nag-resign na nga yung tao. Pero kung meron namang may tatalaga kagad na maaring gawing tagapagsalita nila, papayag na rin kami na doon na namin kunin ang mga tanong na dapat itanong para sa pakanan nating lahat. So hindi muna si Secretary Vince Dizon kasi bagong salta lang siya dyan no?
Yun nga, pero sana makapagtalaga kagad naman ang DPWH kahit na sinong mga USEC lang doon. Halimbawa, ang katapat ni Sec Manny ay 5 mga USEC. Medyo okay na rin naman siguro at sa tingin ko makasasagot na yung 5 na magre-represent kahit pa paano. Oho. Kumusta naman kayong mga kasama ninyo, Senador? May news item kaming nabasa kanina. Nagkakatampuhan ba kayo? Di ba kayo nagkakausap? May statement kahapon. Lalo na from the opposition. Oo, si Senator Ping Lacson. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung daw inaaway siya, willing din naman din daw siya makapag-away. Nag-aaway ba kayo? Sino daw nangaaway? Wala namang awayan. Nagkausap na ho kayo, Senator Dante, doon sa mga issue yata tungkol sa pag-schedule yata ito eh. Hindi pa. May mga, alam mo naman, may mga issue lang na lumalabas kasi may mga nagtatanong kasi bakit nagsimula na kayong Dominic, bakit meron pang nag-privilege fees. Mga ganon. Yung iba, yun naman ang kanilang pinupusyo ng mga tanong. Pagkatapos, merong isang broadcaster nga na very general ang banat niya. Lahat naman yung mga uusisa dyan. Puro epal naman. Puro pasiklab yan. Puro pasikat yung mga yan. Hindi naman pwedeng hindi sagutin yung gano'n. Hindi naman po gano'n. Kasi mandato naman ito. Wala tayong magagawa. Ganyan. Diyan lang nagsimula yan. Kasi ang pinakamaganda sana, magtulong-tulong na lang kami na lahat naman pwedeng dumalo sa Blue Ribbon Committee. Nung una kasi, ang napansin siguro nila dahil limitado lang yung panahon, kasi dahil medyo may pagkabagito tayo, natatakot naman ako na lumampas yung aming hearing kasi at 2:30 mahigpit yung yung bilin sa akin na dahil i-reassemble yung plenary para hindi magkaroon ng problema yung aming session. Kaya pinamadali ko. Siguro halata naman na nagmamadali talaga kami noon. Pero kung halimbawa talagang ma-restructure namin mabuti, kahit na siguro 6 minutes pwede namin silang bigyan depende sa sa direction ng mga pagtatanong. Makakapag-adjust na siguro ako Okay, may mga nakakausap po kami na gusto nang magsalita, gusto nang magturo. Basta't parang kumbaga parang maging state to witness. Sa inyo ho ba, Senator Marcoleta, meron ng mga feelers na ganon? Meron din. Ang totoo niyan, may isang sumulat sa akin. Kaya lang, hindi ko masyadong masundan dahil yung isang salita niya, hindi ko po alam kung gusto ko po sanang magpatulong sa inyo dahil nangangamba na po ako sa buhay ko at sa buhay ng aking mga anak. Hindi ko naman alam kung paano ko siya matutulungan. Wala naman siyang sinuggest. Oo. Ayoko naman silang kausapin ng openly. Baka mamaya mapagdudahan pa. Mapagdudahan pa ako na maingat tayo dyan bro, pagka ganyan Oo nga ho. Paano po ito? Contractor? Yun, Contractor. Pero ang Blue Ribbon Committee po ba, Senator Marcoleta, ay pwedeng mag-offer ng protection, parang witness protection sa mga kakanta. Halimbawa, contractor nga na o taga DPWH. Taga DPWH. Actually, pwede naming i-float yun kasi ang open secret naman kasi na yung contractor sa kanyang sarili, hindi naman niya magagawa ito Halimbawa, yung mga ghost projects, ang daming sangkot dito Yung DPWH lang, magsisimula ka sa DE, siya yung gagawa ng program of work, gagawa ng plano, siya yung magbibid, siya yung magpapa-award, meron siyang inspectorate, meron siyang materials engineer, lahat. Pagkatapos mauuwi ba ito sa wala naman palang naipundar na project, hindi niya magagawa yun Sa tingin ko, napakasangkapan siya.
wittingly or unwittingly, karamihan dyan, gusto niya rin. Yung iba naman siguro napilitan, yung iba naman nakisama, katapos-tapusan talaga, sumabit ka lang dyan. Kaya tama yung direction mo, parang kung titingnan ko sa pangyayari, parang siya yung least guilty dyan eh. Kaya pwedeng makipag-deal halimbawa ang committee sa kanila. O sige, ganito na lang. Siguro we withhold namin ang criminal prosecution. Siguro civil na lang ang magiging pananagutan nyo. I-indemnify nyo yung government. Ibalik ninyo yung pera. Talagang maliwanag naman na walang project eh. Opo. Ngayon, patulong kayo sa mga banding companies na nag-post ng mga surety bonds at mga performance bonds para hindi naman kayo mahirapan. So, ngayon, ang isa pang kondisyon na pinakamahalaga dyan, ituro na ninyo. Yun pinimportante. Turo na. Doon ako pupunta. Ituro na ninyo kasi alam ninyo, lalong-lalo na po kayong initial na 15. Pero yung pong iba, wag po kayong magpapaka-komportable dahil hindi lang naman 15 ito eh. Totoo kasi yan. Masusuyod din po kayo eh. Nadagdag bawas nga daw yung listahan na Senator May mga may na-edit daw, Senator. Na-edit out. Ay, kahit na-edit nila, matutukoy natin eh. May pamamaraan tayo. Ngayon, sasabihin ko sa kanila, mga kaibigan, ito tapatan tayo. Parang parang Katunying at Jerry Baha din yan. Tapatan. Alam naman po ninyo, ang kasasangkutan nyo, puro plunder po ito eh. Puro plunder ito. Pagka sa gilitan na ba ng leeg, gusto nyo kayo na lang. Magturo kayo. Pero lalo pa ito, Kadante, pera ng bayan, so mahirap, parang doon sa pork barrel, madalas naming talakayin din dito na pera ng bayan, pero ang napapatunayan ay hindi yung taga-gobyernong may kinalaman doon sa pera ng bayan na nawala na yon. So, mahirap maging least guilty yung taga-gobyerno na may kinalaman doon sa pondo. District engineer, pwede bang maging taga-DPWH? Maging least guilty yung naka-Ferrari pagka pumapasok tapos laman ng casino, pwede ba nang maging least guilty yung kamote na yon? Basta kailangan magkaroon kami ng compromise na basta makapagturo kayo dahil importante yung ituturo ninyo eh. Ang ituturo ninyo, taong gobyerno, ang taong gobyerno dito, dalawang classification ito eh. Yung nasa implementation ng mga project. Yung implementor at saka yung may kagagawan kung bakit na ilatag naman yung pondo, hindi ba? Yung funder. Yung funder, yung proponent. Diretso rin na natin yung congressman. Congressman lang ho ba? Wala ba senador? Sabihin na lang nating congress member. Ayun, senador. Congress member. Senador o congressman. So kayo hindi kayo kontento na contractor at DPWH lang, para sa inyo kailangan ma-identify din ang proponent. Senator? Hindi po pwedeng yung dalawa lang eh. Kasi makikita sa mga dokumento kung sino yung mga nagpilit na magkagano ng project eh. Una, para yung pondo madala doon. Importante kung sino yung kasi may pamamaraan eh. Yung mga datos mag-yield kung sino yung pagkukumparahan lang natin. Ayokong banggitin yung detalye para hindi sila makapaghanda eh. So, alam mo naman ang style namin ni Katunying at saka si Ka Jerry, medyo susungkit-sungkitin muna natin. Basta Teka muna, putulin natin. May tumawag sa akin, may pasok kami pala. Habol ako. So tuloy na ngayon? Tuloy na hearing ngayon? In-advisean ako na tutuloy namin eh. Yun pala. Ayun. Sige. Sige. Mag-ready na kayo. Tsaka na tayo magkwentuhan. Thank you. Okay, so tuloy ang hearing. Thank you po, Senator Dante Marcoleta, Salamat Chairman ng Blue Ribbon. May natanggap pong tawag. na text. Si Senator Dante Marcoleta kanina ay canceled na. Ngayon, tuloy ang Senate hearing. Alas 10 yun. Senate Blue Ribbon Committee. Alas 10 na umaga yan. Kaya kailangan na niyang mag-ayos.
Kailangan na niya magbihis. Thank you po, Senator Dante Margoleta. So, maliwanag yun, kumpatsero, ha? Hindi lang contractor at taga DPWH, Pati ang proponent. pati proponent, meaning Ibig sabihin, senador o congressman, kongresista. tutumbukin sa investigasyon. Ayun. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Kabiyahe na at tulad nitong si Sir Randy Sakay diyan sa pasok Philippine na. Heart Center, mag-opera ka na muna ng mga pasyente diyan, Sir Randy. Tama. Pakikumusta na lang kami kay Dr. Luis Go diyan sa Heart Center. Kumbatsero, may anunsyo lang to si Governor Helen Tan. Governor Helen. Di ba walang pasok Quezon. din sa Quezon? Oo. Wala din pasok sa Quezon. Pinapa-anunsyo po sa lahat ng mga taga-Quezon na ang lahat ng Quezon Provincial Hospital Network's outpatient services, ulitin natin ha, lahat ng Quezon Provincial Hospital Network's outpatient services at lahat ng provincial satellite offices ay bukas. Ayan. Bukas oo. para daw po i-cater ang social services. Social services. Tuloy ang serbisyo. Tuloy ang serbisyo. Yan ang Umulat, importante. bumagyo. Umulat, bumagyo. Ayos ka. Ayan. Thank you, Governor Governor si Helen Governor Helen Tan ng Quezon. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baja. Araw ng Lunes, September 1, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Resignation ni Secretary Manny Bonoan tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos. Vince Dizon uupo sa DPWH. Attorney Giovanni Lopez itinalaga namang acting DOTR Secretary. Mag-asawang Diskaya tiniyak ang pagdalo sa hearing ng Blue Ribbon Committee ngayon. Gretchen Barreto at Atong Ang pinadadalo naman sa House Probe kaugnay sa missing Sabongeros. Paggamit ng plastic, bawal na sa tanggapan ng Napolcom. Unang araw ng Setyembre, sinalubong ng taas presyo ng LPG. At pasok sa klase, government offices sa Metro Manila at 16 na lalawigan suspendido dahil sa inaasahang sama ng panahon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. alas 7:11 ang ating oras. Sa detalye ng mga balita, nagpatupad ang DILG ng suspension of classes sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Bunsod ng inaasahang malakas na buhos ng ulan dulot ng low pressure area at habagat. Kansilado ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, maging ang pasok sa gobyerno sa mga sumusunod na lugar. Metro Manila, Yan. Cavite, Bulacan, Yan. Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, abot pala hanggang Visayas, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, dito sa Pampanga at maging sa lalawigan ng Rizal. Bawal na ang paggamit ng single-use plastic sa lahat ng tanggapan ng National Police Commission. Layo ng hakbang na maitaguyod ang pagprotekta sa kalikasan at kalinisan ng kapaligiran. Medyo
mataas ang estado nito sa mga balitaan, ha. Talaga. Sa memorandum na inilabas ni Napolcom Vice Chairperson Rafael Calinisan, inatasan ng lahat ng central at regional offices ng komisyon Na kailangang iwasan malinis. ang paggamit ng disposable plastic sa mga aktibidad nito. Okay na yan. Okay yan. Kala ko ano yung tinutukoy. Ito literal na plastic. Plastic pala. Akala natin yung plastic na tao. Oo. Sinalubong ng Petron Corporation ang unang araw ng September ng taas presyo sa kanilang LPG. Batay sa anunsyo ng Petron, 20 centavos kada kilo, katumbas ng 2 pesos and 20 centavos kada 11 kilogram na regular na tangke ang itinaas sa presyo ng kanilang LPG. Epektibo ngayon. Ang adjustment sa presyo ay bunga daw po ng panibagong paggalaw sa international contract price. Samantala, kasado na rin bukas ang panibagong oil price hike na maring umabot ng hanggang piso kada litro. Ipatatawag ng House Committee on Human Rights ang gambling tycoon na si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Sinabi ni Manila Representative Benny Abante kasama ring iimbitahan ng panel ang magkapatid na Julie Dondon at Anthony Patidongan na nagsampa ng reklamo laban kay Ang, pati na rin ang 18 pulis na dawit umano sa insidente. Matatanda ang inakusahan ni Dondon Patidongan si Ang bilang utak sa pagkawala ng 34 na sabungero mula April 2021 hanggang Enero 2022. Alas 7:14 ang ating oras, may nanalo na! Mamigay muna tayo ng pera. Kumusta kaya lagay ng panahon sa labas ngayon? Mukhang tila na ang ulan, ano? Mukhang maraming estudyanteng hindi kaagad nakarinig ng announcement, kumbachero. Oo, Kaya nakapasok na. Hindi, late na rin kasi. Late na rin kasi nung i-announce ay mag-aalas 6 na. Mag-aalas 6 na eh. Maraming estudyante ang aga. Ang aga, alas 5 pa lang. Nasa kalsada na maraming estudyante. Ganon talaga mangyayari yan. Diyan sa Dasmariñas, Cavite. Andyan pala ang ating malakas agent na si Sherwin Alfaro at may nanalo na. RN6 Sherwin Alfaro, go, go, go! Yes, Katunying ka, Jerry, ito nga nagsimula ng magsipag-uwian yung mga estudyante na pinapasok kanina ng kanilang mga magulang dahil as early as 3 o'clock, talagang maagang gumigising yung mga estudyante dito sa Dasmariñas sa Cavite, lalo na sa Barangay San Luis dahil bumabiyahe pa sila para makarating sa eskwela. At hindi lang bumabiyahe, nag-iidib pa sila ng tubig dahil problema dito, walang tubig kadalasan dito sa area na to ng Dasmariñas. As early as 3 o'clock, nag-aabang sila kung may tubig. Tapos kapag may tubig, maliligo at syempre magpe-prepare para pumasok. Pero pagpasok, ngayon sinuspinde yung klase. Anong feeling? Ano po, nakakasama ng loob. Kasi po nakapasok na po lahat. Bigla po nagsuspend. Yun po, nasa room na po kami. Tapos, nasa room na. nagulat po, may suspend po. Nasa classroom na pala, no? Sa classroom na po kami. Ano nang gagawin nyo ngayon? Uuwi na lang po kami. Gagawa na lang po kami ng assignment na binibigay sa amin. Iyon, ang pinakamainam, ano? Kasi po pag walang pasok, mas maraming assignment. Kaya pala. Paano yung baon mo? Yung baon? Babalik po kay mama. Wala ka mong basolian. Magkano baon mo? Inang, magkano ba baon na bigay sa'yo ni mama? 50 lang po. 50? Hindi ba kontraktor yung mama mo? Hindi po. Hindi po. Hindi pa taga DPWH? Hindi po. Gamit po ba po? Mukhang hindi to anak ng kontraktor. Mukhang hindi anak ng kontraktor. Hindi to nepo baby. Ito nga pangkarniwan. Ano yan? Nilalakad lang nila, Sherwin, ang pagpunta sa eskwelahan? Nag-commute. Lakad na po pa. Kanina pagpasok, nagko-commute. Hindi po hinatid po ako ng papa ko. Tapos pag uwi po, lalakad na. Okay. Lakad lang. Malapit lang. Dahil wala kayong pasok, eto meron kayo 500 pesos. Aba, tinan mo ba? Napakabait naman ni... Paano yung dalawang kasama? Yung dalawang kaklase?
ito, yan, yung mga estudyante rito, ito, mga mahihain naman to eh. Mahihain, yung mahihain. sayang. Sayang. Pero ito talaga malakasan dahil Mabait talaga si Tito Sherwin. Mantakay mo nakabihis na, nasa eskwelahan na. Imbis na nag-aaral, yun, napatigil. Sherwin, may mga estudyante rin daw dito sa RH na pumasok din. Ayan, kumakaway. Oo. Pipindutin na naman yung telepono, ibababa para maputol ka. Sige, subukan nila. Wala silang 500. Wala daw kayo 500. Ito talaga malakasan si Nanay. Nanay, magandang umaga po. Good morning po. Lagi kinakatulin yung radyo niya sa DZRH. Of course. Of course. Ayan. Yung anak ko nga, mga bata pa ngayon, may mga apo na ako. Nakatulin pa rin kayo. Everyday RH. Everyday RH. Yan, Ano pangalan ni Nanay? Pangalan niyo po? Mercedita and Diana. Nanay Mercedita. Diana. Diana ho ba o Mercedita? Oo. Nanay Mercy, dahil paborito mo ang DZRH at talagang apakalakas ang radyo mo dahil dinig na dinig. Nasa garahe. So kasamang nakakapakinig ang mga kapitbahay. Oo, dahil yung kanilang radyo nasa ibabaw ng washing machine at Ayun. kanila nalagay para mapakinggan ng lahat yung kanilang pinakikinggan na DZRH. Eto, Nanay Mercy, meron kang 1,000 pesos. Yehey! Thank you po. Tingnan mo nga naman. Hindi lang yun, Nanay Mercy, meron ka pang DZRH grocery, DZRH na imbag na bigas, DZRH t-shirt at syempre, ang pinakabago, ang 2x2 mini component. Yan mayroon ka ng mini component na pwede mong dalhin kahit saan, kahit anong oras, kahit kailan. Basta nakatutok lang yan sa 2x2 sa DZRH. Siyempre, mag-uwi ka rin Nanay lang 6 na kilong manok. Yan, no? Ha? Ano yan? Paninda nila yan. Tinda nila yan. Paninda nila. Maraming salamat. Paano masasabi niyo po? Of course, always salamat. Maraming salamat po. Pambili ng maintenance. Thank you po, Nanay Mercy. Diana. si tatay, ayun. Si Makalma. Si Deo. Susunod na. Yan, mamaya si Deo Makalma sa Damdaming Bayan. Siyempre, sa mga nais manara na 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH, baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Malakas promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Alas 7:20 ang ating oras. Magbabalik pa rin ng mga pangunahing balita. Dos sa DZRH. Kumbachero, paano mo ba pinararamdaman ang pagmamahal mo kay Nanay Benny? Ay, madali lang yan, kumbatsero. Meron akong bago. Ginagawan ko si Nanay Benny ng smoothie gamit ang N Plus Gold. Masarap na, nutritious pa. Tama! Kaya kahit na mahina na ang panlasa ng nanay, hindi niya mapapalampas ang creamy vanilla flavor ng N Plus Gold. Sarap nga nakikitikim nga ako Nakikihigop? Oo, lalo na kapag kumbatsero, ginawa mong champurado o frozen dessert. Swak na swak sa panlasa. May laman pa. Soy-based, lactose-free at puno ng sustansya. Available sa Mercury Drugstore at iba pang leading drugstores nationwide. Iparamdam ang tanda ng inyong pagmamahal with N Plus Gold. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 7:29 ang ating oras. Oy, ating TDJ. Nagbibigay ng situationer sa atin si TDJ. Muulan daw ba yan? Galing siya ng Commonwealth kanina. Non-stop ulan from Siang. Umuwi kami ngayon Don Antonio dahil walang pasok. Pero naranasan daw nila sa kalsada dyan sa QC ay mga pagulan, malalakas na pagulan. Oy, Kuya Jeff Tam, Kuya Jeff Tam, wala ba tayong mga magic dyan? Ay, magicin mo nga. Magicin mo nga yung ulan. Kuya Jeff Tam, magandang morning.
Samantala, sitwasyon ng mga evacuees dyan sa Barangay East Camias, QC. Mga evacuees ba ito ng pagulan nung Sabado? RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Nananatili pa rin dito sa Barangay East Camias. Isang pribadong compound ito na ginawang evacuation center. Yung mga evacuees dito ay nasa kabuang 200 at 2 pamilya. Ito yung mga anak Jerry. Ito yung mga ililikas noong kasagsagan ng malakas na pagulan ng araw ng Sabado. Yung iba samantalang nag-uwian na. Nag-uwian na dahil ang akala nila may pasok na yung araw. Yung mga damit at gamit kasi ng mga bata sa eskwelahan ay nasa kanilang mga bahay. At doon sana magbibihis. Kaya lang naparuwisya sila dahil doon late na rin advisory para makahabol yung mga pangbagang pasok. Late yung announcement ng suspension ng klase. Kaya eto, yung iba nagpapalitan na. At yung mga evacuees nito ay may mga pagkasin na rin na inilagay dito. May pagkatip, may pagkain na rin. At kasama ko kayo dun sa mga evacuation. Gano'n ba kalalim yung tubig pa noong Sabado sa inyo? Gano'n kataas? 6.5. Malimit lang. Lagpas tao. Ang pinapanggit itong isa sa mga residente Jared Anthony ay hindi naman daw ganun bilis kasi yung kanilang yung pagpasok niya tubig, pero ito raw nung araw ng Sabado parang tatlong pinuto eto na yung Anong lugar sila? Saan ng bahay nila, Val? Barangay East Camias. Ito yung kung pupunta ka ng EDSA, balik ka ng North Avenue, papunta ka ng Yacotaw, kung matatanan mo yung Mega Human, mayroong isang maliit na tulay doon. Ang tawag doon ay Bernardo Bridge. Bernardo Bridge, yun ay creek. Kalugnog ng creek na yun, itong Buhaya Creek na talagang sumasalanta dito sa mga residente. Pag papunta ka ng Cubao, nasa EDSA ka, galing ka ng SM City, nasa kanan ba yan, kaliwa? Nasa southbound, nasa kanan. Nasa kanan. Doon sa side ng Station 10 ng CPD. Mismo. Nasa kaliwa pala, nasa kaliwa lugar nito. Yung binabanggit tong kanan para may kintiyan ng ating mga kababayan. Ayun, creek. Yung creek na yun. Yung creek na yun. Katabi ng Station 10, ay kanugnog nitong nandito sa kaliwa. Nandito sa kaliwa. Yan yung Buhaya Creek. Kung kanila naman tawagin. Lalapitan ko lang. Itong si Kagawad Reno Mabitak, sir, ng Barangay East Camias. Ngayon meron na naman advisory. At sir, mag-ulat na naman. So mananatiling doon sa sitwasyon at hindi mo na pangulin yung mga presidente na nag-ubat Kagawad. Opo. Wala naman mag-ikap dito. Napuputol, Val. Nawawala. Val, nawawala yung audio niya. Nawawala. Ano yung sinabi? Yung kanyang binabanggit nitong si Kagawad Reno, Jared Anthony, ay
ang kanyang binabanggit. Ang likot din itong ating cameraman eh. Nakakalito itong ating cameraman na medyo malikot. Ang kanyang binabanggit ay 664 na individual. Itong inilikas ngayon. At karamihan dito, 218 mga bata. Meron ding mga lactating mothers at meron pang mga PWDs. 427 yung adults. Kaya iminomonitor nila itong sitwasyon ng mga pagulan na Jerry Anthony. Kaya hindi pa rin sila makauwi. Kahit na yung ulan nung Sabado lang, isang buhos lang. Correct. Oo. Yun yung sitwasyon ngayon itong mga presidente. Ang pinagtataka nila ay mabilis na ngayon yung pag-apaw ng tubig. Hindi katulad ng nakarang mga panahon na matagal munang mga pagulan bago bahain itong mga residente dito sa lugar. Pero ngayon, nung Sabado, umabot ang binabanggit nitong ni Kagawad Reyno Cabita ay umabot pa ng 6 na pies, 6 feet yung lalim ng tubig baha noong araw ng Sabado, Jerry Anthony. Okay. Yan yung sitwasyon. At ang sitwasyon naman dun sa Kalangitan ay medyo makulimlim at mayroong inilabas na advisory ng mga pagulan. Ang Pag-asa Weather Bureau senyales na asahan na yung mga pagulan dito sa National Capital Region at ilan pang mga kanugnog na mga lalawigan. Ako si Val Gonzales, DJ 2 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Oy, happy birthday nga pala, Bok John Tan. Aba, ngayon ba? John Tan, happy birthday. Happy Binabati ka birthday. ng buong PMA Marangal Class of 1988. At happy birthday din kay ating Flor Santos. Ate Flor. Happy birthday. Kamusta ba mga binibilang-bilang natin dyan? Ay, marami, sigurado. At kay Attorney Jovito Barte, happy birthday. Samantala, meron daw proyekto sa Recto, kanto ng Benavides na inirereklamo. Bakit? Ano Ang reklamo? dami mga reklamador. Ano? Kailangan natin ng mga investigador. Ayun. RH29, Boy Gonzales. Coming boy! Jerry Anthony, narito na yung mga reklamador sa Recto at Corner Benavides Street. Nagreklamo na sila itong mga residente at negosyante dahil sa umano'y matagal na nakatiwangwang na proyekto sa lugar. Ayon sa kanila, matagal nang nakabalandra ang paghukay at isa-isa lamang ang ginagawa ng mga magagawa. Dahil dito, apektador ang kanila kabuhayan at hindi na sila makapagtrabaho na maayos. Hiling ng mga residente na mapabilis ang pagtatapos ng proyekto na anilay ilang buwan nang nakatenga. Ay, walang gumagawa? Walang gumagawa. Ilang linggo ko nang nadadaanan to. Ay sabi ko, parang walang namang nagtatrabaho. Kahit Tama, nadaanan ko yan. Kailan ko ba nadaanan yan? Nung Friday. Nakita ko nga walang gumagawa. Ang inisip ko nga, boy, sabi ko siguro gabi gumagawa itong mga trabahador dito para hindi nakakaabala. Wala pala talagang gumagawa. Walang gumagawa at ilang buwan na. Anong kaninong kanya? Nagpunta kasi ako ng proyekto ba ng national government yan? Sino ba may project diyan? Walang nakalagay at pero ito drainage na ginagawa pero walang nakalagay na mga Pero hindi, kalsada yung binakbak eh. Oo, binakbak talaga at ito yung mga nirereklamo. Sabi nila, yun pa lang. Baka flood control din yan. Baka kaya tinigil. Baka flood control project yan. Baka walang permit. Baka ito yung isa sa mga proyekto ng DPWH na walang permit. Sa Maynila, pakarami nito, hindi lamang dito sa Recto, Corner Benavides. At lalo na, nagsimula na rin yung Bermas, kaya ito yung nirereklamo ng mga negosyante, umasa sila na matutugunan ito ng mga kinaukulang ahensya upang maibsan ang perwisyo sa mga nakatira at mga nagnenegosyo sa lugar. Ito na po walang gumagawa para sa Rizal sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tama, nadaanan ko nga yan, kumbadyer. Nagpunta ako dun sa Lucky Plaza Mall.
Maganda pala yon, lugar na yon. Yung Lucky Plaza. Swerte mo, nakarating ka doon. Oh, lucky. May tagos pala yon. Kapag nasa second floor ka, tatagos ka doon sa 168. Hindi ka na bago na palang bababa. Kanya may tulay. May tagusan sila. May connecting bridge. Gano'n na pala. At yun nga tama. Yun kaya pala nung tinitinaw ko kanina, familiar sa akin. Yun nga yun, nadaanan ko. Sinabi ko pa, walang gumagawa rito baka gabi. Baka gabi. Hindi, pero katulad yan, kumbatsero, ang maapektuhan dyan, yung ating mga kababayan. Pero nagkita na si Congressman Joel Chua, nakita ko sa Facebook. Saka si Yorme. Nagkita na, nagpunta si Joel Chua, Congressman Chua, sa opisina ni Mayor. Ayun, nag-uusap, nagtatawanan pa nga sila. Naman pala. Chua nga baka pwede maayos na yan kasi kapag nanaigang politika kaysa sa government service, public service, tulad niyan, yung kapakanan ng nakararami ang unahin. Totoo. Halimbawa kung batsero, kung hindi matutuloy kung ano man yung project na yan, kung kanino man project yan, kung matetenga dahil lang sa issue ng permit, kung iipitin yung permit o ayaw bigyan ng permit, ay paano ngayon kung kailangan naman yung project na yun. Kung kailangan naman talaga yung project. Maliban dito sa QC, iba usapan kung batsero, bukod sa walang permit, hindi talaga pinayagan ni Mayor Joy Belmonte yung ilang flood control dahil hindi tugma dun sa kanilang master plan at sa tingin nila ay hindi magiging effective. Iba naman yun. Iba naman ang pananaw ng DPWH sa tingin nila, sa pag-aaral nila makakatulong. Sabi ng City Hall, hindi makakatulong yan. So nagtatalo silang gano'n. Actually, yan naman ang isang komplikasyon nung gusto ng Pangulo. Bagamat ideally maganda na merong coordination sa local, napaka-ideal po nun. Pero kapag ka ganun, may sariling pag-aaral ang national government, tapos may taliwas yung pag-aaral ng local. Nako, maniwala dapat kayo. nagsisync sila dyan. Nako, malaking problema yan. Oo nga, sabi naman itong nagdiriwang ng kanyang birthday na si Hazel. Si Hazel Santillan Naval ng Nice Print. Hazel. Ma'am Hazel, happy birthday. Wala ba tayong libreng litrato dyan? Kumusta ba si Charm? Si Charm Santillan. Mga taga Nice Print, magandang morning. At si Mr. Morning. Peter Ko. Magandang morning. May binabati siya si Chef Jill Sandique. Ayan, Chef Jill. Happy birthday. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Magandang umaga rin pala kay Kuya Mel Magno. Kuya Mel Magno. Good morning kay Kuya Joel Sarignaya dyan sa Cavite. Hindi lamang mga kontratista at mga DPWH ang nais na maimbestigahan ni Senador Rodante Marcoleta sa isyu ng mga flood control projects. Ayon sa Senador, kung maituturo ng mga district engineer at mga kontratista ay nais rin niyang malaman kung sino mga naglatag ng proyekto upang ito'y mapondohan. Mga naglatag na senador o kongresista. Hindi inaalis ni Marcoleta na mismong ang mga funder at proponent ay sangkot din sa anomalya sa flood control projects. Ang gobyerno dito, dalawang classification ito yung nasa implementation ng mga projects. Yung implementor at saka yung may kagagawan kung bakit na ilatag naman yung pondo, hindi ba? Yung funder. Yung funder, yung proponent. Diretso rin na natin yung congressman. Congressman lang ho ba? Wala ba senador? Sabihin na lang nating congress member. Ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Rodante Marcoleta, na nagsabing tuloy ngayong umaga ang kanilang hearing. Posibleng hindi na ipatawag sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanomalyang flood control project si resigned DPWH Secretary Manny Bonoan. Sa panayam ng DZRH kay Senator Rodante Marcoleta, sinabi nitong maaring payagan nila na tagapagsalita na lamang ni Bonoan ang paharapin sa hearing lalo't kung kumalas na ito sa ahensya. Yan nga yung binabalanse natin kasi kung nag-resign naman siya, baka naman lumabas na
bubugbugin pa natin, nag-resign na nga yung tao. Pero kung meron namang may tatalaga kagad na maaring gawing tagapagsalita nila, papayag na rin kami na doon na namin kunin ang mga tanong na dapat itanong para sa pakanan nating lahat. Samantala, nabatid kay Senator Marcoleta na tuloy ang hearing ngayong araw at kabilang din sa kanilang mga ipapatawag ang bukod sa mga kontratista ay mga proponent ng flood control projects. Pero nilinaw po ni Congressman Marcoleta na hindi pwedeng maging state witness yung pinakamalaki kasalanan. Talaga. Di ba klaro naman sa dati nga di ba dati least guilty. Least pero guilty ngayon naman, ngayon ang pinapairal na ay yung not the most guilty. Pwedeng hindi siya yung least guilty, pero hindi naman siya yung most guilty. Basta ang importante doon sa witness protection kumbachero, ang pagkakaintindi natin, yung masungkit yung pinakamalaki. Yung pinakamalaki yung utak. Yung utak. Pero pag sinuma ninyo talagang pati yung guilty. Guilty kahit na guilty talaga, kailangan masampahan ng kailangan may kaso ho yun. Sasampahan ng kaso tapos i-discharge, tapos gagawing state witness. Pero halimbawa, yung tanong natin kay Dante kanina, paano naman magiging state witness ang yung sugal ka ng sugal, kasino ka na sa inyo, papatalo ka ng 100 milyon, tapos pumapasok ka na naka-Ferrari ka, tapos ikaw mismo yung utak ng Ghost tapos Project, ikaw ang mag-a-apply ngayon maging state witness, tapos state witness ka, magunos dili ka, Secretary Gilbert Rimulya, Boying Rimulya, madadagukan mo yung ganun. Kaya ang hamon ho ni Senator Dante Marcoleta sa mga kontraktor, kanina sabi niya, magturo na kayo. Yan. Magturo na kayo. Yan talaga, mga kontratista na lalo na yung mga napilitan lang talaga. Dahil iniipitin ng kanilang project kapag hindi ipinahiram yung kanilang lisensya. Narinig niyo po ba yung pinag-usapan namin ni Kumbachero ng isang araw, yung isang modus dyan? Yung district engineer, halimbawa, 4 na proyekto, gagamitin po yung lisensya ng kontraktor para sa 4 na proyekto na yon, pero isa lang ang ipapagawa kay kontraktor. Yung 3 ang gagawa si district engineer na. Siya kukuha ng mga tao. May ganun pala. May ganun pala talaga. Kung ikaw yung... So, hindi lang congressman ang kontraktor. Hindi. Pati district engineer. May isang ganung modus pala. Anak ng bakang dalaga. Alas 7:46 ang ating oras, magbabalik pa rin ang ating mga pangunahing balita. Core, Philippine Amusement and Gaming Corporation, ang PagCore Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at legit ang isang online gaming site bago sila maglaro. Regular pong ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platform. Sinabi nitong si PagCore Chairman Al Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang. Mga manluloko. Habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang gamer. Ayun, paalala ni Chairman Al Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sinasalihan sapagkat dumarami po ang mga reklamo hinggil sa mga illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Sipin mo yun, nanalo ka na, ayaw ka pang bayaran. Mga illegal talaga. Para ka ring natalo, di ba? Ayun, ang problema, pagka naglaro ka sa mga illegal, kami naman ni Kumbachero, hindi talaga kami naglalaro. Kahit legal pa. Legal o illegal. Bawal sa amin yan eh. Ay, Attorney Gary De Castro, kumusta ba mga HOGAD members? Si Captain Ed Mijares, si Paul Moscari at ibang mga kasamahan natin dyan. Sabi ni Attorney Gary, di siguro tuloy ang investigation ng flood control projects ngayon. Sa Senado raw? Tuloy. Dahil baha. Dito rin sa amin sa Bulan, Sorsogon, magdamag ang ulan at tumataas na ang tubig ng mga ilog. Sabi naman ng isang nag-text sa atin, good morning po. Mabuti at tuloy po ang hearing today kaso baka hindi makarating ang mga contractors at mga taga DPWH. Dahil baha po eh. Talaga, no? Nako. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ho?
Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Oy, siguradong energize ang inyong bawat biyahe sa all-new Cherry Tiggo Cross HEV, isa sa mga pinakaabot kayang hybrid electric vehicle sa merkado. Secretary Arto Gade, meron po itong 204 horsepower at class-leading torque na 310 Newton meters para sa suwabe at powerful na performance ng sasakyan. Ay Secretary Banoy Lopez ng DOTR. Ito yung bagong Secretary ng DOTR. Secretary Banoy, magandang morning. Good luck po sa inyo. Alam mo ba, Secretary, siguradong mapapanatag ang loob mo dito sa all-new Tiggo Cross na 5-star UNCAP safety 5-star rating. UNCAP. Bukod pa rito, ang Tiggo Cross HEV ay may taglay na 11 advanced driver assistance system features, adaptive cruise control, at ang pogi-pogi nito may 360-degree camera. At alam nyo ba, hindi lang yan. Ano pa? Meron din itong wireless Apple CarPlay at Android Auto sa introductory price na Magkano? 1,198,000 pesos lamang. Baka naman kakaba-kaba ako dyan, Bachero. At syempre, para sa worry-free na pagmamaneho, may kasamang 8-year battery warranty at 5-year bumper-to-bumper warranty ang Tiggo Cross HEV. Bumisita sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive na ang all-new Tiggo Cross HEV. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Ayun. Magandang umaga kay Kuyang Chito Paz. Magandang morning. Magandang morning, ka Jerry Labasan. Michael St. Mary, tsaka si Ate Sel, na lagi daw nakatutok. 24 oras. At si Kuyang Els Bartolome ay hinihintay pa rin yung kanyang mini component. Sige, ipagre-reserve ka raw ni Sherwin. Pupuntahan ka dyan sa Pangasinan, Kuyang Els. Maganda tong kwento nitong si Kuyang Opet Velasquez. Tama ito. May Regional Development Council naman. Dapat alam ng LGU ang mga project bago mag-start. Tama. Tama ang talaga. ganda nung RDC na yun. Dapat ginagamit ng mabuti yan eh. Dapat para may partnership. Dapat nagsisync talaga. Kaselo Lagmay, alam na alam ni Kaselo Lagmay yan. Yung bang gagawin muna yung complete staff work ni FBR dati, yung sinasabi niyang CSW. para makabuo ng isang komprehensibong plano na siyang susundin mula sa region papunta sa kanya-kanyang lungsod at bayan hanggang sa barangay. Nagtutugma, hindi ho yung nagkakakontra-kontra ang mga proyektong ginagastusan ng pondo ng bayan. Tulad ho ninyo, tulad ho nito ngayon. Magsisimula po ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon dapat alas 10 ng umaga. Nag-alangan. Alam nyo kung ba't nag-alangan? Bakit? Dahil sa baha. Dahil sa baha. Parang nananadya ang panahon. Ano? Talaga naman. Talaga naman. Pinag-uusapan natin yung sync, kumbajero. Tingnan mo na, may hearing ang Blue Ribbon Committee. May hearing din ang Finance Committee. Ang pag-uusapan din doon ay baha. Congratulations at good luck kay Secretary Vince Dizon. Sabi nga ni Secretary ni Senator Ping Lacson, good luck po sa inyo. Good choice. Alam ko kung gaano kahirap ang trabaho na to. Kung pwede nga lang tumanggi kay Pangulong Bongbong Marcos, alam namin tatanggi ito si Secretary Vince Dizon, pero ang sabi ng Pangulo daw sa kanya, kailangan kita dito. Kailangan nating maglinis. So abangan po nyo, mukhang ayon sa ating bubuit ay hihingin nitong si Secretary Vince Dizon ang resignation ng lahat, courtesy resignation ng lahat ng mga undersecretaries hanggang district engineers. Hanggang district engineers, courtesy resignation to. So kapag tinanggap yung resignation mo, uwian na. Baksi ka na. Uwian na. Pero pagka hindi tinanggap yung resignation mo, ibig sabihin, baka maganda yung ginagawa mo. Pwede ka pa. Kasi kaya natin binibigyan din yun. Ibig sabihin, may pag-asa pa sa'yo. Oo, sapagkat hindi naman lahat ng district engineer hindi naman lahat ay kulokoy. At inuulit po natin, wag po nating bubuskahin, wag nating gigipitin, wag nating ibubuli, lalo na yung mga ordinaryong mga empleyado ng DPWH na naka-uniforme pa. Nag-uniforme pa. Wag po, mga kababayan. May mga bugok dyan
May mga tulisan dyan, may mga tampalasan dyan. Pero, meron ding mga tapat at Mga naglilingkod lang sa bayan. Yun. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na! They really say